Pinasa ko yung kanilang mga statements. Okay, si Pimentel was unusual. Unusual daw si BP Sara. Si Escudero was unbecoming. Si Young Guns was, Ito naman si Chis Escudero. unsound is Remulla. Nakikisali pa, may binanggit pa tungkol kay BP Sara. Tagahawak ka lang. Waiter ka lang ni Lisa eh. Wala kang ang nagawa kay Lisa. Ngayon may komentaryo ka pa. Yung bang komentaryo mong yan ay para manatili ka bilang Senate President, di ba? Ang tapang mo kay BP Sara, wala kang nagawa kay Lisa. Unsound mind. And Yan, si Raulo. Sino mas mukhang si Raulo? Hindi po sinasabing si Raulo ha. Pero sino mas mukhang si Raulo? Yung A ng A? Unhinged is one of those. And then Young Guns is unstable. Yes. So yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. Sa madaling salita, ang daming bintang kay BP Sara na yung kanyang pagsagot ay wala daw sa lugar. Ganun lang, pasimplihin natin. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Yun! Nagustuhan nyo ba yung... Grabe. Nung napapanood ko tong interview ni BP Sara, napapagogogo ko. Ulitin natin. Boying, makinig kang mabuti. Boying, makinig. Ipagdasal natin ang Pilipinas natin dahil meron tayong Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Delikato po yan Secretary ka ng hustisya. Diyan ka hahanap ng hustisya. Siya ang magdi-decide kung may probable cause o wala. Nandiyan sa departmento nila ni Boying Remulla yung mga katulad ng mga nangyari sa KOJC, meron sila dyan sa mga tungkol sa mga droga, etc., marijuana, kush, high grade, marami pa. Okay? Diyan pupunta yan. Even the Bucor. Iisipin mo, Secretary of Justice, walang alam sa batas. Wag ka magagalit sa akin Boying, kasi baka mangitim ka. Kay BP Sara ka magalit. Inulit ko lang po. Pero malaking problema talaga yan. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon. Naipaliwanag to ni Panelo di ba? Lawyer siya, Secretary of Justice pa siya, hindi niya alam yung pagkakaiba nung talagang binastos yung katawan. Di ba? May problema po tayo dyan. Kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So sa madaling salita, sinasabi niya, slow. Slow ito si Boying. So yan yon. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Neuropsychiatric exam. Ilista nga natin. Neuropsychiatric exam. Nako, ibig sabihin, neuropsycho exam. Dapat magpatingin sa utak ito si BP Sara. Tingnan natin kung tatanggapin ang hamon. Pero, let us make this an election issue. Yung Young Guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. Tatakbo ulit.
Magpapa-re-elect ulit. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Mhm. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, Ay, binabati natin yung mga nanonood ngayon ha. O, shout out sa inyo. Huwag kakalimutan, like and subscribe. unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Ito, totoo yung sinasabi ni BP Sara kasi nga napaka-double standard nitong mga ito. Pinapalapa sa mga buhaya, ito si BP Sara, natural. Kahit naman kayo magre-react kayo, di ba? Nung nag-react siya, psycho daw siya. Abay dapat, patest din natin yung mga yun. Patas lang, di ba? Kasi may tama din sila sa utak, according to BP Sara, kung bakit inaatake si BP Sara na dati namang kasamaan ni Marcos. O, di ba? Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Ay, thank you, Aurea Haway, at saka mga nanonood dito, maraming salamat po. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Nako! Yun ang problema natin. Yan ang problema ng mga adik. Okay. Kailangan magpa-drug test. Patas, di ba? Ang lalakas ng loob ninyong hamunin si BP Sara. Ngayon, si BP Sara ang hahamon sa inyo. Tingnan natin may hamon kayo. Pinalaga ni BP Sara. Ngayon, may hamon si BP Sara. Papalagan nyo ba? Huwag niyong sabihin takot kayo. Fair enough, di ba? Ulitin, may hamon kayo kay BP Sara na babae. Pinatulan ni BP Sara. Si BP Sara na babae ngayon may hamon sa inyo. Duwag kayo? Nagtatanong lang. Di ba? Drug test. Ngayon, mananahimik na naman yung mga adik sa Pilipinas. Magtatago na naman sa likod ng kanilang mga vloggers, magtatago na naman sa likod ng kanilang mga kongresista, magtatago na naman kung kani-kanino, magtatago sa kanilang anak na ang anak nila ang sasagot. Hindi kayo sumagot. Dapat ito ipanawagan na natin. Ituloy ng panawagan ng bayang Pilipino. Drug test. Di ba? Patas. Including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I Nograles. Margarita. Si Migs ba yun? Magpa-drug test kayo. Paulo, Migs. Paulo Duterte, pulong. Payag ka ba sa hamon ng kapatid mo? Ngayon, ito tanong. Ano sa tingin nyo? Papayag tong si Margarita Nograles? Tatanggapin yung hamon na drug test? Kinall out ka ni BP Sara. Ikaw ang sumagot. Yung mga kino-call out ni BP Sara, kayo ang sumagot. Huwag yung anak ninyo, huwag yung kaalyado ninyo, huwag kung sino-sino. Sagutin ninyo. Kayo ang kinall out. demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, ma'am. Okay ka dyan? Yes, ma'am. Okay, sige. So, okay tayo dyan? Okay. Problema dyan. Yan
Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin. Hindi, kayo ha. Kayo, ngayon mga nanonood ngayon, tanungin ko kayo, agree ba kayo na itong mga ito ay magpa-drug test? May ilagay natin sa comment section. Dapat bang ipanawagan na natin itong drug test na ito? Kasi tinabunan na nila ito eh. Tinabunan nila ng kung ano-anong issue para matakbuhan itong drug test na ito. Lang sa kanila. Biyado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So, dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Drug test na lang daw, wala nang psycho test sa kanila. O, sige. Ako pusta ko lang. Maduduwag tong mga ito. Maduduwag. Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro. Hindi kasi ang takot lang naman magpa-drug test yung mga adik eh. Di ba? Hindi. Kayo ba agree? Agree ako doon. I mean, even i-call out natin lahat ng political bloggers. Kasi tayo nagko-call out ng drug test eh. So, tayo din. Di ba? Nagpa-call out ka ng drug test, so magpa-drug test ka rin. Agree ako doon kung i-call out nila lahat ng political bloggers magpa-drug test. Adik ka lang naman pag takot ka magpa-drug test eh. Hair follicle. Diba? Ganon din ang mga politiko. It's called that way to set the guidelines para sa amin. Lahat. Okay? Lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing. Yon, ang galing ni VP Sara. Kailan daw dapat magpa-drug test? Pagka tinanggap nila. Kasi may call out ngayon si VP Sara. Huwag niyong sabihin naliligawin ninyo ang issue. Okay? Dalawa po ang issue na nililigaw ng media. Huwag po nating kakalimutan yan. 2 issue ang nililigaw ng politiko. 2 po. Ano yung una? Itong paratang ni VP Sara na sinuhulan siya sa ibang bansa patungkol dito sa Okada. Una yan. Tahimik ang media, tahimik ang kongresista, tahimik ang mga politiko, tahimik ang mga kaalyado ni Marcos. Yan ang main issue ni Tamba. The second main issue ay yung problemang adik. Kaya magpa-drug test. 2 yan eh. 2 na nakakalimutan ng media. Paalala po sa mga media. Ito po ang idiin natin. Let's stick to the main problem of the Philippines. Hindi ang Duterte. Ito. Okay, ngayon, pag tinanggap na yung hamon ni VP Sara na dapat hindi nyo pagtagalin, baka magmi-meeting pa kayo dyan, tapos kung sino-sinong pasasagutin ninyo, mga kaalyado ninyo, mga vloggers ninyo na kayo naman nananahimik, duwag kayong sagutin si VP Sara. Sa tingin ko, dapat sagutin nila agad and magpa-drug test agad. Kasi syempre hindi na magdodroga yung mga yan. Kung patatagalin pa ng 3 months. Agad-agad. Tapos hair follicle test, di ba? Adik ka lang kung duwag ka dyan. Di ba? It's simple as that. Iboboto nyo pa ba ang duwag sa drug test? Adik lang ang takot dyan. So, anytime. So, dapat Tapos ngayon na. Ayun Dapat na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game. Tayo dyan. Ma'am, what if po sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig. Hindi at bluff nakita yan. na Totoong nagsabi hamon ako. yan. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito ng reso before si Congressman Colong, pero wala man lang may sound. Diba? Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, hanggang congressional na lang, ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Kita nyo ha? Tinanggap ni VP Sara. Kayo, duwag ba kayo? Tatanong lang ha? Duwag kayo
sa hamon ni VP Sara? Neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito. Ay, Sir Placido Piloso po, shout out sa iyo ha. Shout out sa mga nanonood diyan, mga maisug. Shout out po. Na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not. Hindi kasi alam nyo, ito problema natin ha. Lahat binintang kay VP Sara. Pero tatanggapin niya yung hamon. Ngayon, pag hindi nila tinanggap yung hamon, ang magmumukha silang duwag, puro lang sila dakdak. Di ba? Ano ngayon ang ipagmamalaki nila? Anong mukhang ihaharap nila? Pero alam mo ha, pasalamat nga sila dahil kay VP Sara, maraming kumikita. Ako, in my opinion, maraming politikong kumikita kay VP Sara. Why? To defend them. People in position that they cannot defend themselves will ask people in position also na i-defend sila. At lahat ng galawang ganyan, may pera yan. Kaya kayo, pasalamat kayo kay VP Sara, pati mga vloggers, kasi duwag yung amo nyo. Tapos kikita kayo. Pag duwag ang amo at tatawag sila ng proteksyon, kung kani-kaninong nakaposisyon, kung kani-kaninong social media vloggers, may ganun yan. Kumikita kayo. Buti na lang matapang yung vice president namin. At buti na lang yung amo nyo duwag. Any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, IDGAF? I don't give a fuck. Yung ba ibig sabihin? But anyway, totoo yan. Alam mo, ultimo sa vloggers, ganyan. Ngayon sila nakahanap ng katapat na walang pakialam. Anong ibig sabihin? Hindi mo kayang suhulan. Hindi mo kayang suhulan ng pera, hindi mo kayang suhulan ng posisyon, hindi mo kayang takutin. Kasi maraming style ang ginagawa ngayon. Kahit kay Banat Bay, na-experience namin yan. Kasi yung mga demanda ni Banat Bay, may panawagan at pinagmitingan namin to nila Banat Bay. Anong instruction? Lumipat sa kabila. This is real talk. Lumipat ka sa kabila kasama ang Banateros. Wala pa kami nito sa SMNI. 3 pa lang kami. And then, attack VP Sara. Yan ang instruction. Nung hindi inatake si VP Sara, at sinabi namin, negative, no, Jose. Puro demanda si Banat Bay. Ganyan po, ganyan ang style. Kokontrolin ka sa bayad. Kung hindi ka makontrol sa bayad, susuhulan ka ng posisyon. Pag hindi ka masuhulan ng posisyon, ang pangatlo nilang dali sa'yo, demanda. Or hahalungkatin yung mga demanda mo dati na nangyari kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, nung nakausap namin, sinusuhulan si Pastor Kibuloy. Bumaligtad. Nung hindi bumaligtad, puro kaso ang inabot. Kaya marami ngayon nagtatanggol sa kanila dahil may mga kaso. Takot mabulatlat yung mga kaso nila. Iba ito si VP Sara. Si VP Sara, ang politikong walang pakialam. Anong gagawin mo? Hindi mo kayang bigyan ng pera. Hindi mo kayang takutin. Hindi mo pwedeng alokin ng posisyon. Kasi lahat yun, kaya niya kung gagawin. Pero walang pakialam si VP Sara doon. Kaya napakaganda nung binanggit ni VP Sara na ito. bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, Yan, sila kasi, I am not like them. Kaya binanggit ko, di ba, yung iba dyan may kaso.
Kayo na lang humalungkat. May mga kaso yung mga kongresistang tahol ng tahol. Hindi ko na papangalanan, yan ang binanggit sa akin. Hindi ko naman alam kung anong kaso nila. Kayo na lang maghalungkat kung may kaso sila. Na siyempre, takot silang mahalungkat, anong gagawin? Banatan si Sara. Sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema. Ang ganda nung sinabi dito. Kamara, kongresista, kaya nyo ba ang hamon ni VP Sara? May Marcos, diretsahin na natin. President, Speaker Romualdez. Kayo, kaya nyo magpa-drug test? Kayo, huwag kayong magturo ng anak nyo, ng kung sinong congressman. Kayo, kaya nyo? Problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako Mismo. mabayaran ng pera. Ang laki Posisyon, ng problema hindi. nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa aking object. Sandali, saan ako? Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So you're also challenging them na hindi televised ang test? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsikreto-sikreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Oo, wala yung St. Luke's na testing. Magpa-test kayo. Positioning yourself as the opposition ako. Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin, eh. Sila talaga ang... inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Yun yung sinasabi ko, napakamali ng diskarte nila eh. Dapat hinayaan nila si VP Sara. Ako, again, I will repeat, kung ako man ang political strategist ng kabilang panig, ang sasabihin ko, don't touch the Dutertes. Yari kay dyan. Mahal ng taong bayan eh. Kaya nga dapat sinisisante nyo kung kaninong idea yung banata ng mga Duterte. Dapat ang style nyo, nagtrabaho kayo na nagtrabaho, pinakita nyo sa taong bayan na kayo'y karapat-dapat, hayaan nyo ang Duterte. Kung gusto nyo silang kalabanin sa eleksyon, then sa 2028, ang aga-aga, kita nyo, labas lahat ng baho nyo. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno, araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Ito, tingnan ninyo ha. Ang daming vloggers before, asan sila ngayon? Na sinasabi, si VP Sara puro no comment lang. Ito po yung lagi naming pinapaliwanag. Lahat ng bagay may timing. Kaya nga minsan, aatake kami, minsan tatahimik kami, minsan nasa gitna na medyo atake, medyo hindi. Ako ang stand ko roon, kung aatake si VP Sara at si PRRD, atake kami. Pag tumahimik sila, tatahimik kami. Ang call nating mga DDS ay na kay VP Sara or nasa mga Duterte. Liwanagin ko po yun. That is very important. Kasi hindi pwedeng puro atake.
Hindi rin pwedeng puro relax. Kaya ako naniniwala ako, now, this time, it's time to attack. Why? Umaatake si BP Sara eh. Umaatake ang mga Duterte. Nung tumahimik siya, tumahimik ako. Nung umatake, now it's time. Kaya ngayon, yung mga ibang vloggers na sinasabi na si BP Sara ay laging no comment, tumatiming. Eto na yung timing, oh. Sunog. Sunog ang mga bayarang vloggers dito. Sunog ang mga loyalistang vloggers dito. Sunog ang mga pulahan vloggers dito. Sunog ang mga BBM vloggers dito. Kasi yan ang bintang nila kay BP Sara, no comment. Pero tingnan nyo, nung lumaban, kaya ako, bilib ako kay Duterte, bilib ako kay BP Sara. Pero alam nyo, mas tumaas ang respeto ko dito kay BP Sara. Why? Nung kinalaban siya, hindi siya nagtago sa palda ng tatay niya. Hindi siya nagtago sa palda ng Duterte. May hamon sa kanya. Even babae siya. Listen to this very carefully. Hinarap niyan mag-isa. Tatayo ako rito. Hindi ko kailangan ng vloggers. At tingnan nyo ha, pinagtatanggol namin si BP Sara. Pinagtatanggol ng Banatero si BP Sara. But not even once, humingi siya ng tulong sa mga vloggers. Hindi siya humingi ng tulong sa amin. At hindi kami ang nagtatanggol sa kanya. Siya ang tumayo. Remember, ulitin ko yung sinabi ko. Nung tumahimik siya, tumahimik din kami. Why? Hindi namin siya kailangan ipagtanggol eh. Leader eh. Nagigets nyo? Totoong leader. Hindi katulad nung iba, pag tumahimik yung amo nilang duwag, yung vloggers nila kailangan umatake. Yung mga ibang politiko kailangan umatake. Bakit? Hindi kayang ipagtanggol nung amo nilang duwag ang sarili nila. Si BP Sara, we don't need na ipagtanggol siya. Pag tahimik siya, tahimik tayo. Pag atake niya, susunod lang tayo. Nakita niyo difference? Hindi nagtago sa palda ng tatay niya. Hinarap niya. Hinarap niya yung mga buhaya na pinagbibintangan siya ng kung ano-ano. She is alone facing this. Nakasunod lang yung mga supporters. Hindi katulad nung iba, ang nakabala yung supporters. Yung amo nilang duwag, nakatago. Tama o tamang-tama. Si Sara, kita mo mag-isa ho. Kaya tumaas ang respeto ko rito. Ang taas ng respeto ko ngayon kay BP Sara. Mag-isa siya ho, nagsasalita. Naghamon siya mag-isa. Hindi siya tawag ng tawag kung kanino, ay tulungan niyo ako! Ay! Sa katunayan, nilagay pa nga niyang sarili niya sa alanganin nung pumunta siya sa KOJC compound. Bakit? Siya ang tumulong kay pastor at sa KOJC. Ibinala niya sarili niya. Remember that. Ilang libo pulis ang nandoon sa loob nung pumasok siya sa compound. Hindi duwag yung ali. Ito ang dapat presidente, hindi duwag.